magandang gabi Pilipinas. Andito na naman po ang kapatiran para sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Gerardo Sadsad, isang manananggol, at kasama ko si... Magandang gabi po, Attorney Sherwin Enriquez. Okay, tayo po ay mapapanood, mapapakinggan sa aming news website www.dwic882.com at i-download ang DWIZ application, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin po tayo via DWIZ 882 Facebook page and YouTube channel. Huwag kalimutan mag-follow, subscribe, like, share, and comment. Tayo po ay mapapanood sa Metro and Mega Manila sa DWIC News TV channel 23.2 nationwide. Available kami sa Solid TV, TV Plus at GMA Afford the Box. Available rin po kami sa iba pang digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang DWIC News TV. Okay, so bago natin introduce ang ating panahuin o kaya sabihin natin guest for tonight, binabati ko, Kuya Sherwin, ang Katipunan Masonic Lodge number 489 for the second Charter Constitution anniversary. Okay, happy anniversary. Happy anniversary. Second anniversary. At inaantabayanan ako kasi bibigyan din ako mamaya Aba. ng award, hindi po something. Kuya Jerry, mukhang talk of the town ngayon yung mga announcement na nilalabas tungkol doon sa rehabilitation ng bridge sa EDSA. Nga. Meron maharlika, something like that. Ulit yung no contact apprehension policy, yung mga magkakaroon ng mga scheme, yung mga number coding, mga gano'n. Correct. Oo. At saka, ewan ko, matutuloy yun, yung second floor, third floor tingnan natin, abangan natin yung Highway 54 na yan. Yeah. Kasi 54 kilometers Yeah. Okay, so ito po ay isa ring Chamber of Commerce sila, pero sa junior side. Junior Chamber International. At ang ating panawing pangdangal ay from a local organization ng JCI sa Marikina, Marikit, led by no less than our president, local organization president, Miss Shelly Mira. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi po. And then, of course, with her is our local organization executive vice president, no other than Clarissa Villarreal. Magandang gabi po. Okay. So, Jerry, huwag na natin patagalin. Yes. Ano po ba yung JCI? Yes. Ano po ba to? At kailan to na-organisa o saan ba to nagmula? Yes. Yung mga iba kasing hindi nakakakilala sa JCI, lagi nila napagkakamalan na religion ang JCI. Okay. So, JCI kasi is Junior Chamber International. So, naitatag siya sa Missouri, USA. Imported. Yeah, Imported po ang JCI. Okay, so, ano po siya, meron din po tayong iba't ibang local organization sa iba't ibang bansa. And nagsimula po siya noong October 15. Well, hindi ko na masyadong maalala yung taon, pero matagal na rin pong naitatag yung JCI. So, sino po mga founders nito? Kung alam niyo po. Si Henry Geisenberg po. Oh, yes. Medyo Shout out. Mahirap i-pronounce ang kanyang last name. Geisenberg, parang German, Parang German of ascent. Opo. By the way, kailan naman inintroduce sa Pilipinas? Kasi sabi mo, from Missouri to USA. Kailan naman na-introduce to kung alam mo, President? Well, JCI po kasi is 75 years na po. More than 75 years na po talaga siya. So, isa po sa mga organisasyon na nagpasimula po dito sa Southeast Asia is, of course, the JCI Manila, or known as before as Manila JCs po. Manila JCs. Yes. Sila yung JCs kung tawag. Okay. JCs, yes. At yun po ang tawag before sa JCI. Sila yung Manila JCs. Yes, opo. Anything to add, Clarissa, kung sakali man mayroon kang i-add about JCI compared to other Chamber of Commerce? Ang JCI po kasi is a leadership organization na with members of 18 years old to 40 years old. So kami po ay isang organisasyon na tumutulong sa mga kabataan kung paano nila kayang dalhin yung sarili nila pagdating nila sa pag nagtatrabaho na po sila.
Oh, so pag nagtatrabaho or to be self-reliant in case na gusto nilang magsulo o mag-put up ng business, kasama ba yon? Yes. So, Okay. JCI po kasi binubuo ng mga young professionals. Yes. So, yung iba po is, alam naman po natin na yung mga young professionals po, meron na po kagad ng mga business or... Yes. So, ito po ay binubuo ng mga young professionals. And yung iba naman po ay, sabihin na po natin, nasa larangan na rin po ng politika. Iba't ibang rin po, larangan din po ang bumubuo sa JCI. So, hindi lang confined to, Kuya Sherwin, sa businessman, meron ding lawyers, Yes, doctors, opo. ganyan. So parang training Engineers. ground siya for leaders, no? Yes. Na into business or politics or anything under the sun, basta ma-develop yung leadership Oo. traits Yes. ng isang kabataan. Tsaka yung siguro yung ordinary employee na empleyado sa isang company, whether it's public or private, pero gusto mag-grow. Parang ganon. Yes po. Oh, so ano yung Shelly, yung mission and vision nyo? Mission. Oh, vision. Ayan. O strategic goal ng JCI, especially dito sa Marikina, Marikit. Well, JCI po is meron po talagang mission and vision. Yes, Pero yes. here with JCI Marikina Marikit, we do have, for this term, we have this guiding principle, which is the passion, purpose, and perseverance. Oh. Which is also known PPP. as 3Ps. Yeah, 3 So, Three lagi Ps. po Ano namin yun? Ulitin natin. passion, purpose, and Ay, perseverance. 3 pieces. Yung 4 piece nanalo, 2 seats. So, 3Ps po kami ngayon. 3 piece. Oh, baka sumunod na party list. Oo. Purpose kasi it's more on the biblical side eh. Passion yung more on siguro sa business or yung endeavor side. And perseverance. Yeah. Yung endurance na. Yeah. Parang ganon. Sige nga, paki-explain po ano itong mga nyo, sabihin natin na slogan nyo na passion, purpose, and perseverance. So sa mga sinasagawa po naming trainings, Yes. and of course iba't ibang project. So lagi po naming iniisip na or nilalagyan ng aming guiding principle, which is the 3Ps. So yung aming pong meron po kaming itinatag ngayon na training academy, which is the Kapita-Pitaka Marikit Training Academy. Kapita-pitaka. Parang Yes. catchy. Kapita-pitaka. Actually yun nga po yung pinagmulan. So pitaka, which is yun nga po yung parang wallet. Wallet. And then yung kapita po kasi is parang wisdom. Oh. Okay. Tingnan mo na, may natutunan ako na kapita is a wisdom. In English, parang ganun. Pinaghalo po siyang Tagalog at Sanskrit po yung pinagmulan po ng yung kapita. parang sa Alibata. Yung Opo. sa UP kasi may ganun Alibata. So given those principles, ano naman po yung mga ginagawa niyong activities para may align niyo dun sa mga ganung bagay? Correct. Nito pong nagkaroon po kami ng mental health training initiatives. So we've discussed po yung alam naman natin na hindi po nawawala or napapanahon po ngayon ang cyberbullying. And of course, yung procrastination. Ito po yung sa mga, hindi lang po sa mga estudyante, pati din po sa mga, alam naman po natin, sa mga nasa organisasyon. Lalo na sa mga kabataan, siyempre. Yes. So, we're passionate na magbigay ng karunungan or magdala ng wisdom or knowledge para po sa mga kabataan at hindi lang sa mga kabataan, kundi sa mga kapwa po namin JCI members. And of course, I mean, maipakita namin yung purpose and we want to persevere na parang kailangan namin may sagawa to, maipakalat itong mga inisyatibo na to. Okay. Miss Clarissa, ano naman yung iba pang mga plans, project, programs, and activities bukod dun sa align dun sa 3Ps nyo? Currently po, nagsasagawa po kami ng mga yoga for single moms. Nagagawa rin po kami ng mga Zoom trainings for SMEs. Mga ganun po. All about improving po the younger ones. Oh, paano? Ma'am, di ba nabanggit kanina, this is an international organization. So, Yes. syempre, such being the case, may mga members kayo from abroad. Meron pa mga opportunities para mag-meet naman yung mga local members dito with their other members from other countries? Parang international Oo, convention. meron pa mga ganong activities. Yes. Yes. Actually, meron po Kailan kami. yun? Normally na ginaganap? Magkakaroon po kami. Meron po kaming ASPAC kung tawagin.
So, Ano ito Ano po yun? Ano po yun? In terms. So, para sa karamihan kasi, siyempre, hindi nila yung acronym na ASPAC. Yeah, Oh. Asia and Pacific Conference po. Asia Pacific Yes. Conference. Asia Pacific. Wala bang ano yan? And we Yung- also have, sorry po. Yung world. Yung world. Global. Yes, oh, we'll have global. this JCI World Congress din Iyo. po. Oh, okay. Sige, doon tayo sa Asia Pacific. Saan yung Last venue? Yung huli. Saan ba yung ginawa? Oh, yung huli. Last year po is sa Taiwan, pero this year po is sa Mongolia. Sarap ang Mongolia. barbecue doon Oh. Ay, sorry, Opo. sir. Sa taas ng China yun, Oo. di ba? Tama. Mongolia. Naka-attend Medyo po kayo malamig doon yun, sa ah. Taiwan? Or? Hindi po ako naka-attend last year, pero hopefully maka-attend po ako. Pagka nakarating ka doon, huwag mo kami kakalimutan. Mongolia Yes, yan eh. po. Nakapunta lang ako doon sa Hibi. Yung Hibi, yung sa China, yung border ng Mongolia, di ba? I see. Oo. Eh, ma'am, Malamig yung ano, na doon, no? yung pagdating doon sa worldwide na ano. Yes. Convention, no? gathering. Yung international world gathering. Ay, gusto ko lang po i-correct. Yung World Congress po pala is last year, is sa Taiwan. World Yeah. na yun. Yeah, that's world. And then, yung ngayon po kasi is sa Tunisia po, yung World Congress. Tunisia. Yeah. African ba yun? African country? Parang gano'n, no? Yes, if I'm not mistaken po. Yeah. Hindi pa kasi ako nakakarating doon. Actually, hindi pa nga rin po ako eh. Hindi rin eh. Medyo Oo. tingnan- Pero do you plan to go there as Sa totoo lang po is, kapapanganak ko pa lang din po. Okay. Actually, Congratulations. ito pong aking term is nagsimula po ako na preggy and then nanganak po ako nitong last April 29. Oh, congratulations. Ha? So, kailan yung term nyo? Yung term transition? Kanyo? Kasi sabi mo, pag kinenta natin, parang 9 months na yun na nag-serve ka na. Oo. So, when will be that transition? At sino yung susunod? Kung meron man pero siyempre, hindi ko pinapangalandakan kung may electioneering dito o wala. Baka naman, oo. Yes, sa JCI Marikina Market po is pinapractice po talaga namin yung election. Meron po talaga kaming election. Okay. And then normally ginagawa po namin siya tuwing September or before po ng aming national convention. Okay. So kasi during national convention, nagkakaroon din po kami ng President's Academy. So doon na po namin ipinapadala yung mga susunod na magiging presidente ng organization. Kuya, may tanong lang dito, galing kay Joe P. Paano po ba sumali sa JCI? Nako. At ano po ba mga qualifications ang kailangan? Ayun. Si Joby po ba ay isang babae or Lalaki po Lalaki. siya. lalaki. Si Joby Ayan. po. So, well, ang JCI Marikina Marikit po is binubuo ng mga kababaihan. Pero hindi naman po namin nililimitahan na hindi na, kumbaga, dahil siya ay lalaki, meron din naman po tayong organization na para sa mga kalalakihan. So, ano na po binubuo ba- ng mga kalalakihan. Ano po ba tawag doon? Chapter or yung basic unit? Local. po? Local Local. So, organization. pag local po, either composed of purely women or mga kalalakihan. Ganun po ba yun? Co-ed. Parang gano'n. Walang co-ed. Meron din pong may mix local din. organization na co-ed. Pero yung sa inyo sa Marikina, purely for women. Kami po, JCI Marikina Market is all female. Yun. And then, meron din po kaming JCI Marikina Sapatos, which is our father organization, all male. Yun. And then the JCI Marikina Sortidos, our daughter chapter, which is Wow, co-ed galing, po. ano? May mga So we galing. have 3 organizations. So ano po yung requirements para maging Yes, member yes. and the process of joining? Of course, meron po kasi kaming itinalagang age limit for our regular member, which is 18 to 40 years old. Okay. So, pasok kung pa tayo. pasok po kayo. Thank you, ma'am. Thank you. And of course, if you have passion and purpose, Purpose. na ma-improve ang iyong leadership and of course ang iyong tinatawag natin interpersonal skills. Yes. Ayan. So, very welcome po kayo mag-join ng JCI. And kung kayo po ay lalaki, meron po tayong local organization for all men, meron naman po for all female, and we also have co-ed din po. Pwede ba yung just in case, kasi siyempre may Quezon City, may Manila. Opo. Pwede ka bang halimbawa, taga Quezon City ka, pwede kang tumalon sa Kumbaga, parang Marikina? Hindi naman. jurisdictional ba? Jurisdictional ba? Yes po. Actually, meron po kami mga members na hindi po taga Marikina. So, meron po kaming isang member na nakatira po siya sa Quezon City, pero member po siya ng JCI Marikina Marikina. Meron po ba mga documentary requirements? May fees po ba? May joining fee? Ayan, Gano'ng katagal po ba yung pagsali? Yes, nire-require po namin sila na
submit, of course, ng valid ID para lang po ma-check din po namin, makita namin yung kanilang birth date or yung kanilang age. And of course, meron po kami tinatawag na annual membership fee. So, for how much sa Marikina Marikit? For GCI Marikina Marikit, our annual membership fee is 3,500. 3,500. Okay. Tapos yung meron pa ba yung monthly, kung halimbawa may fellowship kayo or what, may contribution pagka every time that you meet o hindi na? Yes, meron po kaming hindi naman po minsan nakakakuha minimal assessment na. Yes, minimal, pero if minsan pag pinalad may mga nakakakuha kami ng sponsor. Halimbawa, nag-birthday si Kuya Jerry. Yes. Gusto niyo magpakain sa Patay mga tayo. member, Yes. di ba? Patay tayo. Okay, si Kuya Sherwin na lang. Oo, sa kanya yung Mandaluyong. Hindi mo totoo. Okay. Anything to add, Clarissa? Si Clarissa is ating natin yan kasi kapatid niya. Sister. Tsaka, di ba ano ka ng Amaranth? Opo. Yun. Part po ako ng Order of the Amaranth, Lily of the Valley, no, court number 56. So, gusto ko lang po din i-invite kayo. Meron po kami sa July 13 na block screening ng Superman. So, ito po ay ito po ay worth 700 pesos. May kasama na po siyang popcorn, burger or hotdog and a drink. Pwedeng lahat? All in one na. All in one na yung ano eh. So, yung mga kuyang po dyan Kailan to ating? July 13 po. Saan po July gagawin? 13. Sa Ayala Malls, Manila Bay. Okay. Tapos kung sakaling gustong bumili ng ticket, how can you be contacted? Actually po, pwede nyo na lang po ako i-PM, Clarissa Villarreal sa Facebook. Naku, pag binigay mo yung number mo rito, mamaya, hindi ka papatulogin ng cellphone mo. Oo. Tsaka, syempre, marami nang tatawa. Sisikat pa. Mas sikat ka na kaysa sa amin. Naalala ko nung nakaraan, PIDEA number, binigay natin. Ang dami nag-report yata sa number na yan. Oo, yan. Ito yung anyone who is interested. Clarissa Villarreal, yung Facebook page ni ating Clarissa. Ayan. Madam President, meron ba kayong website? Halimbawa, may mga na-miss out lang yung mga nakikinig o nanonood sa atin na interested silang sumali sa JCI. Na meron ba kayong website na pwedeng i-visit nila or pwedeng i-message para kung may mga queries sila? We're currently, we're still developing. Kumbaga, dinidevelop pa lang po namin yung aming website. Pero right now, we are so active po sa aming page po sa Facebook, which is the JCI Marikina Marikit. So, makikita nyo po lahat doon, lahat ng mga naging projects po namin, trainings, and of course, yung mga naging achievements din po ng aming mga, of course, past presidents, current BODs and president po, and other members po. Monthly kayo nag-meet, syempre, di ba? Tama ba? Quarterly po ang aming general membership meeting, but yung meron din po kami tinatawag na board of directors meeting. So minsan po nagkakaroon po na pagkakataon na parang monthly, pero depende po sa dami po ng kailangang pag-usapan. So depende sa activities kung marami. Yes po, and mga projects po. So every po yun, pursuant dun sa bylaws nyo? Yes po. Hindi, every quarter, anong buwan yun? Nito pong nakaraan. First Monday ba? First, mga ganon, something like that. Hindi definite? Meron, hindi po siya definite. Okay. Pero kung halimbawa po marami pong interesadong, ang ginagawa po kasi namin sa JCI Marikina Marikit, kapag marami pong gustong or marami po kaming na-recruit na gusto pong maging miyembro ng JCI Marikina Marikit, isinasabay na po namin ang aming opportunity to impact orientation. Yes. Kasabay po ng aming grand pati membership, yung general membership meeting. Para po ma-meet din nila yung mga regular members and of course the board of directors and the past presidents as well, kung makakapunta po sila. Okay. Ang National Convention naman, kasi kanina nabanggit natin international Yung National Convention naman ng JCI, yung Junior Chamber International. Ngayon po ay gaganapin sa Legazpi. Malapit lang yun. Legazpi Albay. Yes po. Congratulations pala si Governor. Kuyang Governor Rosal. For being elected as Governor-elect for Albay.
province of Albay. Yan. Ayun. So, yung nasabi natin kanina, Shelly, yung mga politiko. Sino yung mga politiko na mga known personalities na member nyo? Hindi lang sa Marikina, Marikit, kundi siyempre sa atin, in the Philippines. Yes, marami po tayong mga politiko at mga negosyante rin po na naging parte ng JCI. So, si Henry C. po, yan, naging part po ng JCI. Maging si Mayor Sonny Belmonte po. Okay. And of course, si Senator J.V. Ejercito po. Ayan. Si Atty. Benhur ba? Naging member din yan? Hindi. Benhur Abalos. Hindi po ako ganun kasigurado. Pero, yun po yung mga nakikilala ko po or natatandaan ko po. Kahit po si Senator Coco Pimentel din po ay naging parte ng JCI po. At sino pa ba ang mga may naisip ko pa ba? Sa mga artista, sa international, meron ba mga international personalities na member ng JCI? International kung naaalala nyo po yung napabalita po na Prime Minister po ng Japan na Shinzo Abe? Hindi. Nakaligtaan ko po ang pangalan niya. Pero alam ko po, siya po yung dati pong Prime Minister. Si PM yun. Yeah. Dumalaw po sa ating Pangulong Duterte noon sa kanilang bahay. Yan. So, okay. Kung sino ka man. Si PM. By the way, pero Prime Minister po siya. Napaka-interesting yung topic pero we need to check the time. Bago ka mag-time check, sa shoutout ko rin mga anak ko Okay. Si Sofia, si Shane, si Sean at si Santi. Yan. Okay, 7:25 po ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Babalik po ang Kapatiran para sa Bayan at andito rin po ang inyong lingkod pa rin, Gerardo Sadsad, at ngayon kasama ko ang comeback. Hindi naman no comeback. other than. Nabisi lang. Nabisi lang. Okay. Kuya Arky. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Arky De Leon, isang mangbubunot. Yun, Isa pong dentista. At matagal po akong nawala kasi medyo naging busy naman po. Namiss ka lang namin. Apo. So, kasama natin, Kuya Arky, ang JCI o Junior Chamber International. At syempre, introduce ko yung bago natin ngayon, kasama. Siya ay Deputy Secretary no other than Miss Mapet Angeles. Yes. Kausap ko nga siya kanina parang alam na talaga yung organization. Yes. Baka kanina total nakikinig ka, baka meron kang i-add or something about Junior Chamber International Marikina, Marikit. Yes. We would like to invite po those 18 to 40 years old. Yes. We are open for membership po, especially if nasa vicinity ng Marikina, Marikit. Okay. Marikina. So, marami po kami mga projects and more on community. So, may mga flagship programs po kasi. So, like community awareness, so entrepreneurs, and meron din po kaming mga trainings na ginaganap. So, via Zoom or pwede rin pong in-person. So, like face-to-face. Okay. Siguro, anything to add, President? Kasi sinabi niya kasi about the flagship programs ng JCI Marikina, Marikit. Yes, marami po kaming flagship programs po. So, nabuo po namin itong Juana Matibay Ka. Lagi po namin sinasagawa ito. Kanina kapita-pita ka, ngayon Juana Matibay Ka. Ang galing, ano? Sige. What about this one? Juana Matibay po ay nagsimula po nung 2021. Okay. So, kung bibilangin po natin, mga around 4 to 5 years na po namin ginagawa. At ginagawa po namin to tuwing International Women's Month or National Women's Month. Mm-hmm. So, iba-iba po. Minsan nagkakandak kami ng mga trainings or minsan mga of course, Zumba para sa ating mga mommies, para ma-relax naman sila. And nung nakaraan, nagkaroon po kami ng yoga for solo parents, solo moms, so mga single moms. Parang Kuya Arky, woman empowerment. Yes, sabi natin, hindi pa woman to mga to kasi medyo bata pa eh. Bata, 18 to. May 18 to 40, pero nasa kabataan level pa rin. Opo. Kaya Juana, matibay ka. Matanong ko lang kasi medyo nagre-recruit si ma'am. Ano ba yung quality ng isang taga JCI? Kunyari, ano ba yung naharap ng klase ng babae na anong mentality nila or may ganun ba kayo na gusto nyo nire-recruit nyo yung mga ganung klaseng tao, ganyan?
May ganun ba kayo? Ako ba? Yes, President. Well, sa JCI Marikina Marikit po, kapag ako po ay dahil si Deputy Secretary Mapet ay nirecruit ko po. So siya po ay aking kaklase noong elementary and high school. At kasama ko po siya sa isang organization sa Ateneo po, which is the Pathways to Higher Education. Ayun, paano nakita mo sa kanya? Ba't naisip mo na bagay siya para sa JCI? Yes. Nakita ko po kasi nung kami po ay nag-aaral pa lang nung high school is meron na po talaga siyang itinatagawa. At nakikitaan ko na po talaga siya ng potential ng pagiging isang leader. Okay. So sa tingin ko po, mai-improve niya po ang kanyang leadership skills and of course, ang kanyang intra at interpersonal skills. Yes, buti na lang, Mapit, nililibre mo parati si Shelly. So masasabi magkakaroon ka talaga ng personal development Yes. pag sumali ka dito. Yun, yung isa ba yan sa mga flagship nyo, yung personality development ng isang member o regular member niyo? Nagkakaroon po kami ng mga trainings to improve and enhance the individual development po. So, yun po. Minsan yung mga trainings po namin aligned po sa mga JCI. May mga JCI courses po kami tinatawag and we also have non-JCI courses po. Okay. Speaking of membership, merong regular, di ba? Meron din. Kasi ako, member din ako. Kaya lang, dahil nandun na ako sa Beyond 40, may tinatawag silang associate. So, ano naman yung mga associate? How is it differ with a regular member, President? Well, ang aming mga associate ay malaking tulong po sa aming organisasyon kasi maaari rin po silang magkaroon ng sarili nilang initiative or proyekto kung naisin po nila. And nakakatulong din po sila sa mga iba't ibang proyekto po namin, lalo na po kapag kailangan po namin ng manpower. Especially kung face-to-face po talaga yung trainees or may mga projects po talaga na kailangan gawin namin like sa mga community po. So, ang aming associate po, meron din po tayong tinatawag na membership fee for associates po. Pero ngayon po kasi isinusulong po namin, meron pong nilulunsad ang JCI Philippines, which is the alumni program. Okay. Yes. So, ngayon po nagkakaroon So, yung po, alumni, ito yung mga graduate na, naging 41 na, mga ganun, something like that. Pero kami mga associate will stay as an associate forever? Ganun ba yun? Hindi naman. Yes. Kung hanggang kailan nyo po gustong magstay po sa JCI is, ano naman po, nasa sa inyo naman po yun. So, kung hanggang gusto nyo pong maglingkod at maging parte ng ating local organization, pwede naman po. Oo. Pero parang ang dami yung proyekto. Pero saan nyo kinukuha yung pondo para sa mga proyekto? Yes, si Juan naman, si Miss Mapit naman. Yes. Nag-ask kami ng sponsorship po. Like, may business sila, mag-sponsor sila sa amin, and then, ang kapalit nun ay pwedeng market namin yung company nila. And minsan naman may mga generous na members na out of pocket nila. And hindi naman compulsory, but of course, it is greatly appreciated by our local organizations pag may mga sponsorship. So hindi kayo masyado nagpa-fundraising or more on sponsors? Meron din. Ano yung mga yun? Example, President? Last year, we've had our fundraising po. Ginawa po namin siya nung February. Well, it's a post-Valentine's party. So, ginawa po namin, nagkaroon po kami ng, nagbenta po kami ng ticket. So, parang blind date po yung ginawa, naisip po namin kasi. Wow, okay yun eh. Pero yes, puro kayo babae, so nag-invite kayo ng mga... Yes po. Galing. So, welcome po siya sa iba't ibang local organizations. Joke lang. Wala kikita eh. Paano kung dalawa lang tayo, di ba? Magagawan tayo nun. And then ngayon po, nag-launch po kami ng Marikit po. So, ito po ay, isinagawa po itong, actually, nag-start po ito nung, meron po kami naging project nung aming past president po, si PP Mary. Tawag po namin PP pag past president na po. So, nagkaroon po sila ng proyekto na ang pangalan po ay Marikit. So, ngayon po, ang ginawa naman... What it compasses yung Marikit? Oh. Ang ginawa po nila doon sa kanilang proyekto. Galing, ha? Opo. Parang pumili po sila ng isang eskwelahan kung saan po pwede silang magbigay ng mga hygiene
kits. Ngayon naman po, naisip po namin siyang gawing fundraising. Na Okay. ipinangalan din naman po namin. Under po ng aming flagship program, we also have Marikiet. So, Marikiet is under Marikiet, which is parang market po. Pinagsama po namin yung Marikit and Yung market. KET, parang gano'n. Parang market. Sabay lang natin nag-guess. Tsaka, sinama niya yung, kung hindi mo natatong Doc Arky, Shelly Marie, yung kanyang apelido, kaya Marie Ket. Oh, di ba? Ang ganda. Tinadhana sa Tinadhana, presidente. Oo. Paano yung Mariket na yun? Nagsimula po siya last year, yung Marikiet. Ang ginawa po namin, fundraising din po ito, nag-conduct po kami ng live selling. O, di ba po? Ayan. So, ang JCI Marikit po ay nagla-live selling din. Pero, syempre, ang mga pinapakita po namin mga produkto, produkto rin po ng aming mga members. Yes. And meron din po kami mga pre-love clothes. So, yung mga nakala po naming funds po doon, yun po yung ipinangpopondo po namin sa iba't iba po naming proyekto. So talagang tulungan Yes, sila. sabihin natin kung halimbawa may feeding program, ganyan, something like that. Doon nyo pinopondo yon yung Yes po, Oo, mga yung community nalikom projects nyo. po. Wow, galing, ganda. Ang ganda nung kwan nila. Tsaka tandaan na pala ng JCI talaga. Yes, Ilang years? 75 years, tama ba? Almost 70. Lagpas na po. Diamond na ba? O more than Opo, diamond? lumagpas na po ng Oh. diamond. Mga 77, Ano if ba? I'm not mistaken. Wow. Mariki na lang yan. Hindi, international. Dito po sa World. JCI Philippines. Philippines talaga? lang yan. Kasi yung international, parang mas mahaba pa eh. Opo. Oh, okay. 130 years? Yes, kung hindi po ako nagkakamali. Kasi po ito ay nagsimula dun sa, yun nga po, sa Missouri, US. USA. Sorry. Oh, And tinatag po okay. ni Henry Geisenberg po. Meron na ba kayong kung matatandaan mo lang, yung any become president ng US, kasi Missouri, ng JCI? Kung meron na? Hindi po ako ganun kasigurado, pero siguro po naging member rin sila ng GCI kasi Yes, doon po yes. nagsimula yung organization. Parang si Trump ba? Parang Opo. Diba? Pwede naman kasi negosyante din yun. Hindi lang po siguro sila nag-pursue na maging part po ng board of directors or maging presidente po ng kanilang local organization. Baga hindi lang sila naging active during their time. Oo. Pero Pero yung iba naman hindi lang kasi na-announce pero Hindi niya Pwede po, announce. maaari po. Oo. Ayun, yun. Tapos, since sabi mo kanina, every year ang term. So, kanya-kanya ba yun? Halimbawa, itong term mo, you have your flagship programs. Apo. Sa next termer na local president ng Marikit, meron siyang discretion to do something which is different from you as president. Yes po. Nasa kanya rin naman po kung ipagpapatuloy pa rin po niya yung mga flagship programs po na nasimulan po. Pero ayun nga po, as much as possible since naman po yung pinopromote po natin dito yung unity and of course the teamwork. Kung nakikitaan naman po ng continuity, nakikitaan naman ng kagandahan or maganda naman po yung purpose ng proyekto. So siguro naman makikita rin po na mga susunod na mga presidente na pwede natin ipagpatuloy. Like po yung aming Noche Buena mo sagot ko. Ito po ay 10 taon na po namin ginagawa. So tuloy-tuloy. Yes po, tuwing December po. Okay. So, proud kung yung presidente tapos tinuloy ng ganun yung proyekto mo. Opo. Tsaka sa inyo naman mapet yung succession ng ating organization. Siyempre, sometimes mas maganda kung medyo nag-uusap kaysa yung nagdi-divide, di ba? Parang ganun, something like that. Before you come into election, may caucus or something para maging harmonious yung relationship. Meron bang mga ganyan? We always have the freedom to choose po for JCI. Pero, so, pwedeng yung from the floor na without any position during the last term, pwede siyang maging president outright. Walang ganun na ladder. Nagkakaroon po talaga kami ng election. So, ini-encourage po namin yung mga gusto pong tumakbo
or maging parte ng board of directors or maging local organization president is magkaroon po siya ng presentation ng kanyang mga programa at plataforma. Para rin po makita rin po ng ating mga miyembro na ito pala ang gustong mangyari ng ating susunod na presidente sa ating local organization. Okay. So free free will ng bawat isa. Opo, depende po sa kanila kung yun po ang napupusuan po nilang iboto. Sa qualification ng mga national officers o position, kailangan maging presidente ka muna ng chapter o local o hindi naman? Well, meron po kasi kaming tinatawag din na, of course, na national election po. Yes. Tinitignan din po yung isa sa mga criteria ng ating mga, of course, sa mga botante po. Okay. So, bawat organization po kasi nagtatalaga po ng mga botante. So, maghalaga po siguro or isa rin pong factor kung naging presidente po kayo ng local organization. May mga posisyon po na hindi naman po nire-require. Pero mga elected positions like yung president, executive vice national we're talking about national. Sa pagkakaalam ko po ang aming kailangan mga nagiging national president. PP muna. Yes po, nagiging presidente naman po. Show of leadership muna. Kasi paano mo matitest yung leadership at the very outset magmamadali. Wag naman. Establish muna. Parang ganun. Meron din ba kayong regional something? Wala naman. Yes po. Actually, we're part of Metro East. Okay. So, we're so lucky na mayroon po kaming napakagaling at supportive na Regional Vice President. Hello, RVP Reg, and belated happy birthday. Nag-shoutout na po ko kahit wala po akong paalam sa inyo. Pero we're part of Metro East po. And meron din po kaming region and then area, which is part po kami ng Area 2 or Metro Area. So, ilan na ba if you know, ang local organization ng JCs, JC International? Hindi po ito accurate, pero 200 plus na po yung local organization sa buong GC. Tapos sa districts, kung yung sinasabi mong regional chapter, mga ganon, ilan yun, more or less? Marami po kami. Actually, kami po ang may pinakamarami pong local organization sa Area 2. So, binubuo po kasi ito ng 4 na region, which is the Metro East, Metro North, Metro South, and Metro Rizal. So, kami po yung may pinakamarami po. So, kasama kami dyan? Yes po. Caloocan. Kasi Caloocan na member. Yes, shout out po kay Press Cheat. Nag-shoutout na naman po. Okay lang yun. Mama, tanong ko lang, ano yung pinaka-unique ng JCI? Unique sa JCI na wala sa ibang service organization? So, bago sagutin yan, Doc Arky, time check muna tayo. 7:45 ng gabi, magbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama ko pa rin si Doc Arky at ang ating guest for tonight, si President Shelly Mira at Deputy Secretary Mapet Angeles. Okay. May tanong ka kanina. Ulitin natin. Very challenging. Sobrang daming organization ngayon Yes. Daming brotherhood, sisterhood. Correct. Anong iniba ng JCI sa ibang organisasyon? Sige, mauna na po ako. Yes, President. Para po sa akin, ang kinaibahan po ng JCI sa ibang non-profit organization is mas pinaiigting po ang individual development, of course, and the leadership development po. At nakikita ko rin po na marami pong programa ang JCI para po mas ma-improve po yung personal development po ng isang miyembro. And of course, the intrapersonal and the yun nga po, interpersonal skills po ng interpersonal in both all kinds, like to be self-reliant as a businessman, kung businessman ka, psychologically, physically, emotionally, andyan na po ba lahat yan? Yes po, kumpleto Ricardos na po. So, hindi pala siya service organization talaga. Hindi. Although, side lang yung incidental lang yun. Incidental. Kasi tama naman, paano ka magiging leader kung wala kang project? Correct. Practice yung leadership mo. Yes. Anything to add, Ms. Mapet? Yes. For me po, being a JCA member, hindi lang for business. Yes. It's actually a self-fulfillment. Because I do volunteerism. So, if gusto mo mag-volunteer pero hindi ka ganon ka-out for funds, JCI is the best venue, the best avenue. And actually, matitrain yung sarili mo for leadership, for camaraderie, for kasi hindi lang siya basta project So, dapat sustainable, may continuity. Yes. So,
it's about how you make an impact to others' lives. Pero hindi ba kayo sorry to say kasi marikit eh. So confined to sabihin na natin babae. Wala bang sabihin na natin yung mga inhibition o restrictions sa inyo or sabihin natin on the negative side na babae ito baka pagka nag-intertwine ng mga katulad natin merong gender issues, something like that. Hindi naman. Hindi naman po. Para sa akin, parang wala pa naman po kung nakitang ganun. Pero, kumbaga, nakakatuwa lang po talaga dito sa GCI kasi meron po kayong pagpipilian kung saan nyo po talagang gusto nyo po puro babae lang po ang kasama nyo, okay lang. Okay. O kung ikaw na may lalaki, pwedeng puro lalaki. Or meron din naman po tayong tinatawag na co-ed po na gusto mo, parehas po kayo. Pero sa inyo, do you accept or do you not yung mga sexually oriented people? Ano lang naman to, it's just a question na which you can answer or you cannot. Pwede naman. Medyo risky, wag na lang. Medyo. Kasi siyempre, kanyan sensitive yung issue. Baka wala pa silang ganong wala pa. rules, So far, wala mahirap pa. mag-represent. Wala pa naman po Wala so pa. far. Pero ito, ma'am, on a personal level, what would make you stay and serve JCI? Ano yung, Ayun. as a personal, yung ikaw, bakit gusto mo maging presidente eventually? Bakit gusto mo mag-stay and mag-serve? Hindi naman ito na financially profiting sa'yo. Bakit? Yes. Ayun. Gaya nga po ng sinabi ni Deputy Secretary, of course, yun nga po, nabanggit niya yung self-fulfillment. Pero ako po, nung ako'y pumasok sa GCI, hindi ko po kagad inisip na maging presidente po. Ang sabi ko lang sa sarili ko, pag ako pumasok sa local organization na to, at narinig ko nga po yung, nakita ko nga po kung paano po nila sinasagawa ang kanilang mga proyekto, sabi ko, parang gusto ko rin gawin yon na makita ko yung sarili ko na tumutulong din po sa iba. Hanggang sa, siguro po, nabigyan ako ng pagkakataon at nakitaan naman po ako ng potensyal ng mga naging past president po, binigyan po ako ng pagkakataon na maging part ng board of directors. So, noong 2021 po, nag-start ako as BBJC, yun po ang tinatawag namin kapag po ay bagong miyembro ka. Newbie. Opo, newbie. So, 4 years pa lang naging presidente ka na? Yun po. Magaling. Oo nga. Pero of course, pinagdasal ko rin naman po at hiningan ko rin po ng sign din Guidance. po. Guidance po yun kay Lord. So, sabi ko nga po, nakakatuwa po na kahit po nung may dumating pong blessing sa akin, yun nga pong aking anak. So, sabi ko, nakakatuwa na napagsabay ko, kaya ko pala siyang pagsabayin, na kahit po ako'y buntis at ngayon so may po support presidente. naman sa family mo in general, sabihin na natin. Kasi sabi mo may anak ka na eh. Yes po. Very supportive naman po yung aking parents. And of course, my husband din po. Ikaw naman, Miss Mapet. Sa akin po kasi, iba yung, aside sa self-fulfillment, meron kang character development. So, hindi ka lang basta nag-project or tumulong, but there's like longer effect in your perspective, ganon. So, JCI is one of the best avenue kasi you can what do you call this? You can explain or you can express yourself and then you can share thoughts kasi sa mga trainings po hindi lang to for business but for character development, for mental awareness, and nakaka-release ka rin ng stress. Tsaka yung fright sa stage o katulad nito. Yes. Kung si Shelly hindi naging presidente ito, baka nanginginig na ngayon. Diba? Something like that. Hindi ka, di na pa nga nanginginig. Very confident to speak, especially sa public in general, di ba? Oo. So, any, siguro kasi we're running out of time, any message from the President of Marikina Marikit JCI? Ayan, una sa lahat, maraming pong salamat sa DWIC for having us, and sa mga nanonood po at nakikinig. So inaanyayahan po namin kayong sumali at subukan nyo pong maging miyembro ng, hindi lang po sa JCI Marikina Marikit, marami po kayong pagpipilian ng iba't ibang local organization. So
alam ko po na kapag kayo naging parte ng GCI is marami po kayong matututunan at matutuwa po kayo. At kung meron po kayong puso para maglingkod po sa iba, ito po ang perfect organization para po sa inyo. Saan ba mahahanap kung sakali gusto nilang sumali? Yes. Lalo na sa mga kababaihan kasi mariki na marikit eh. Well, kung kayo po ay taga Marikina at isa ka pong babae, meron po kami GCI Marikina Marikit Facebook page. So, pwede po kayong mag-message po doon sa aming page. And kung medyo hindi ka pa naman sigurado kung anong local organization ang gusto mong pasukan, meron po kami GCI Philippines page. And of course, the Metro East and Metro. Pwede rin po kayo mag-message. Kasi papasa sila sa local pwede chapters po, na malapit sa kanila. Yes po. At saka kung kumontak man yung mga kalalakihan sa inyo, you can refer it kahit saan naman, di ba? Opo. Pwede naman natin entertainin pa rin. Pero, sorry to say na hindi kami so dito kayo. Ganun, di ba? Opo. Still, you're JCI. Yes po. Tsaka sa akin, lalo na sa akin, kasi senior na eh. So, pag sinabing senior, more than 40, di ba? 40 years old. So, when I join, associate na lang ako. Parang gano'n. Pwede pa rin mag-join? Yes, pwede po. Kahit po hindi kailangan nagsimula kang before 40. May mga restrictions nga lang po. On personal level naman, ma'am, mga family mo, baka gusto nyo. Baka batiin mo. Baka hindi ka papasukin mamaya. Ayan, gusto ko rin pong batiin ang aking mga magulang. Ayan, ang aking supportive na mama at papa. Ayan, aking mga kapatid. Of course, my husband po. Isa rin po siyang GCI. Wow. Part po ng GCI Marikina Sapatos. Yes. Ayan, and of course, ang aking mga anak. 2 anak po. So, yun. And of course, ang aking members, ang aking GCI Marikina Marikit Sisters, kung wala po kayo, wala po ako ngayon dito. So, maraming pong salamat. At sa bumubuo ng Metro East at Area 2. And of course, the GCI Philippines. Thank you so much po. Okay. Miss Mafet, baka meron kang babatiin. Same po, yung supportive parents ko and mga brothers ko and yung anak ko po. So, kasi sa JCI, pwedeng isama yung anak pag magpa-project. Wow, galing. So, it's an exposure po na at a younger age, meron na silang kamalayan kung paano tumulong, kung paano yung pakiramdam na gano'n. And of course, sa aming JCI Marikina Marikit Sisters and sa very supportive namin na RVP, Red Chandal, and sa iba pa naming members. Thank you. Okay. Kuya Doc. Okay. Ako naman, pamilya ko lang, asawa ko, anak ko, parents ko, maraming salamat po sa pag-suporta. Okay, and hi kay Iya, Emil, and Shane. Magbabalik po ang Kapatiran sa Bayan next week. Next program po is Pangga Ruth Abaw live kasama si Pangga Nika Abaw. Magandang gabi po and to God be the glory.